Christ. Amen. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. Inaanyahan po ang lahat na tumayo. Welcome po sa ating midweek service, sa ating pong panimula. Awitin po natin ang pusong dalisa. Pusong dalisa. Pusong dalisa ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong gabay na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y marangalan, at ako'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisa nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisa ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong gabay na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo ay walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y marangalan, at ako'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. At ako'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. At ako'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Ngayong gabi, Lord, nagpapalinis kami sa aming mga kasalanan. Ipuin niyo po ang puso ng bawat isa at buksan at ihanda sa pakikinig at pagpupuri ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang ating praise. Salamat, salamat. Pagkastan ang kalawakan, hindi ko mauna
Hindi mo tinalagaan, di ko kaya isipin, hindi ko kaya sangkatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsamahan at pag-ibigan, ako'y malalapitan. Ikaw ay sasama aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sangkatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Napakaluwa natin ang ating Panginoon. Patuloy po tayong umawit. Bitin po natin ang sukdulang biyay. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habang at wagas mong pagsimba. Habang walang kakayanang nasundian ko ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng
ang maitaas ngayong gabi, kayo po ang makilala at mapapurihan. Maraming salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Amen. Mari na po tayo po. Para po sa ating mga announcement, IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Midweek Service and Prayer Meeting, November 14, 2024, 7 p.m. Ang speaker po natin ay si Brother Reynan Lozada. Ang worship leader po ay si Brother John Stephen Kirch. Ang ating pong usher ay si Brother Boy Adriano. At ang ating pong testimony, Sister La Arnie Acosta. Kindly send your prayer requests to our group chat so that we can pray for them during our prayer meeting. Ngayon po marami po tayong GC, may family GC po tayo, may LAM, may CE. Doon na lang po tayo mag-send ng ating mga prayer requests. Sige po. Sunday service, November 10, 2024, 9:30 a.m. Speaker, Pastor Manny Castro. Worship leader, Sister Mary J. Toquero. Tithes and offering encouragement, Brother Ray Lozada. Ang ating pong usher si Brother Ray Acosta. At ang ating pong flower sponsor ay si Brother Boy Adrian. Aita Community Mission every Saturday at 8 a.m. and sa Friday po, ibibisita po tayo. Inanyahan po ang lahat na sumama kung hindi po tayo busy. Para po mapuntahan po ang mga bata doon dahil ilang Saturday na po tayo walang dalaw at walang mission sa kanila dahil po sa mga nagdaang holiday and suspension po dahil po sa bagyo. Ayan, bukas po, mag-chat na lang po sa GC para po sa mga gustong sumama. IRM National Intercessory Ministry presents Sulong Night. Ang tema po ay Keep the Fire Burning in Prayer, a Day of Prayer and Fasting. Ito po ay sa November 9 sa Saturday, 8 a.m. to 12 noon per district. Ito po ay gaganapin sa IRM Malandan. Andito na po yung t-shirt para po sa lahat ng nag-order. Pakikuha na lang po. YWAM NCR1 Worship Night 2024 Rise Up, November 16, Saturday, 6 p.m. and 9 a.m. Para po sa mga ticket, ang gold seated po ay 750, silver 500, ang bronze standing po ito ay 250. IRM Samba Summit Worship and Discipleship, November 30, 2024. Ito po ay sa IRM Cathedral. At para po sa ating testimony, iniyahan ko po ang ating Sister Susan Lozano. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang dami pong wala po. Nakakalungkot po talaga. Magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sa biyaya niyang pinagkakaroon sa amin sa araw-araw, sa kalakasan po na pinaparanas niya po sa amin. Yun po sa buong isang linggo. Share ko lamang po ng Sunday doon po sa San Isidro. Ko lang po yung baba doon. Tapos, nung dumating po yung mga bata. Naku, magsisimula na speak ng sa Tinawag ko po sila. Doon po kami sa likod. Sabi ko, Lord, ito na nga po yung sinasabi ko. Hindi marunong kumanta. Sabi ko, kanta tayo ha. Anong alam yung kanta? Yung po, mahal na mahal kita daw. Tsaka nakalimutan ko, dalawa po yung pinakanta ko. Kumanta po sila. Tapos, nung nag-pray po kami, tapos, siyempre, hindi ko naman kung ituturo ko. Sabi, alam yung kwento sa Bible. Sabi mo gano'n. Sige, magkikwento tayo ha. Opo. Si si Eva at si Adan. Sige, sabi ko. Anong alam nyo doon?
paano sila nagkaroon ng kasalanan? Bakit nagalit yung Diyos sa kanila? Sabi ko ganun. Kasi kung kumain sila ng prutas, yung buka ng mansanas, sabi ko na. Sabi ko, hindi mansanas yun. Kaya sabi ko, naku po, sabi ko, Lord, gawin mo ako rito. Yung isa pa po, pastor, naka-costume pa ng pang-Halloween, nakaitim. Yung kapatid ko ni Glyza, kaya sabi ko, alam mo ba kung ano yung suot mo, bakit, nung Halloween po, bakit nag-ano daw po? Kasi sabi ko masama, ano yun, naintindihan mo ba kung bakit? Hindi po, kasi wala na po kaming magawa, sumama kami sa mga kanina yun ang ano ni Pastor, sabi yun yung message niya, kaya pinaliwanag ko po. Kaya sa susunod, huwag na kayo sumama, ako po. Kaya sa linggo ako, nandito sila Pastor at si Pastor, itanong nyo kung bakit masama yun, ha, sabi ko gano'n. So nakakatawa po, dahil natapos kami, nag-pray. Sino marunong mag-pray? Nag-pray ko isang bata, pinag-pray ko. Pinag-pray niya ko yung pagkain, wala naman kami pagkain. O sige, mamaya na yung pagkain. Bumili daw ng pagkain. O sige, sa susunod na. O sino pa? Sabi ko gano'n. Pinag-pray yung pagkain, wala nang pagkain. O sige, ako din po marunong, pinag-pray ko rin po. 5 po sila, Pastor. Sabi pa naman isa, yung isang bata, kilala niyo po sila, Pastora. Tinanong pa. Oo, sabi sa linggo, sabi ko, andito sila pero wala ako kasi may naka-schedule. Ibang nanay yung pupunta rito ha. Kaya sa linggo, punta ulit kayo ha. Wala pa yung taga Pampanga, umuwi po yata, Pastor, yung nakasalamin. Wala yung batang yun. 5 lang po sila, isang lalaki. So ayun po, nakakatuwa. Kaya dapat talaga laging handaling tayo na kasi wala namang Opo, kaya sabi ko, gawin mo na bata. So ayun di nakakatawa talaga, nakaka-amaze din sa mga bata dahil pumunta sila nga, gusto nilang umatin. Opo, kaya yun po. Yun nga, yung second part lang po yung share ko nung nakaraan na yung sa devotion na sinasabi ko na naantala ko. Nung tinuloy ko na po yun, di ba sabi ko pamamit ka sa nung tinuloy ko po yun, linggo na umaga, Lunes pa lang po na umaga, pinaranas na po yung Panginoon, yung hinahanap ko po. Kasi nga nawala po ako dun sa pagdi-devotion. Sabi niya, ayan, hindi ka kasi nag-ano. Lunes pa lang po, pinadaman ako, binalik na sa akin yung Panginoon yung hinahanap ko po. Kaya yun po, kung meron pong hindi kompleto sa sa buhay niyo po, na bagamat kumakain tayo, matlakas tayo, pero may kulang, tanong niya lamang po sa Panginoon kung ano yung kulang. Kasi sasabihin naman niya po ay kagaya po sa nangyari sa akin na nakaranas na matagal na hindi ako nag-devotion. So, nakaranas ako ng parang kinurot ako, pinalo. Di bumalik ako sa kanya. So, yun nga po, yung pagbalik ko sa kanya, binalik niya din agad-agad yung hinahanap ko na parang kulang sa akin. Ganito naman ako. Sabi ko nga, sa tithing, check naman ako. Sunday service, check naman ako. Prayer meeting, check naman ako. Sabi ko, Lord, ano bang kulang? Sa devotion, bagsak talaga ako doon. Sabi ko gano'n. So ayun po, talaga tayo, pinapaalala talaga ng Panginoon. Kaya pag nakakaranas ng pagsubok yung malungkot, hindi po tayo magdadamdam dahil pinapaliwanag lang ng Panginoon, pinaparanas kami sa akin. Kung ano yung pagkukulang natin sa Kanya, kinokorek po tayo ng Panginoon. So ayun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat po sa buhay ng ating Sister Susan Losada at para po sa ating God's message, tinatawagan ko po ang ating Pastora Myla Castro.
Magandang gabi po sa ating pong lahat. God is good. And all the time. Ayan. Medyo bumagal po kasi yung laptop. Maaaring kailangan ipa-check. Pati yung wifi bigla siyang nag-blue. Sige po, maraming salamat po sa Panginoon. Papasalamat din po ako kay Lord na yung patuloy pong kalakasan binibigay niya rin po sa akin. Nung linggo po, late na rin kami umuwi ni Pastor kasi after po din po kami nakasama di ba na San Isidro. Tama po. Pagdating naman ng umaga, kailangan kong gumising ng 4:30 natin. Gising ako. Akit ako dito sa church. And then nag-pray ako. Tapos nag-vocalizing kasi ginising ko yung boses ko dahil sa ako po yung host ng flag ceremony po sa sa San Mateo naman. So, may mga song na kakantahin, iba yung aking boses. Ngayon lang bumabalik ng normal Kasi nung mga nakaraan, nagkasakit po ako. Ako po ay inubo. Tapos ang ginagawa ko naman, umiinom. Di ako umiinom ng gamot umiinom po ako honeybee. Tapos ilalagyan ko kalamansi, or kaya naman lemon, ganun. Ganun lang. Tapos tubig-tubig. Pero hindi pa rin normal yung boses ko. Buti na lang, may mga song akong naka-record na sa San Mateo. Yung iba doon, sabi ko sasabayan ko na lang kasi hirap kumanta sa umaga. Ang tataas ng mga song. Ang hirap ikantahin. Pero yung naka-live po kasi siya. Every first Monday of the month, nila-live po kasi nila yung parang may telecast po sila. Natapat na naman sa akin. Sabi ko, Lord, sabi pa natapat yung live na Pero salamat kay Lord kasi na-execute po ng maayos. And di ba po, nagkaroon din po tayo ng bagyo na Christine. Yung November 4 pala ay diniklara ni Presidente Marcos na ang flag ay dapat nasa gitna lang ng di ba? Mahaba siya. So, dapat nasa gitna lang. Parang, ganun pala yung kapag ka mayroong declaration ng Presidente. Morning mass, parang ganun. Parang, kasi di ba po ang daming namatay? Tama po ba? Ang dami yung namatay nun sa, sa ating bagyo na Christine. So, ang daming nag-landslide, tapos, ang tawag dito, ang daming na landslide, ang daming na sira ang ari-arian, binaha. So ako rin yung nagsabi ko sa mga PNP na, kasi po may candle daw, tapos ibibigay sa mga opisyales, tapos isindihan, tapos 1 minute na magpe-pray. Di ba po sa Katoliko, ang pinagpe-pray nila yung patay? Tama ba? Ngayon, ang sabi ko naman, ginayin ko, Lord, ano sasabihin ko rito? Usually sa Katoliko po na yun di ba? Yung bang bibigyan ng kandila, tapos pagpe-pray, patay na. Ngayon, ang sabi ko, Lord, bigyan mo ako na kung paano ko sasabihin. Sabi ko na lang, na ating pong ipanalangin, yung pamilya po nila, na i-accept yung nangyari dun sa ganong sitwasyon. Yung acceptance, po. Tapos, ipanalangin natin na sila ay ma-overcome nila yung ganoong pangyayari sa buhay, na wala na mahal sa buhay, ari-arian. Kasi halos lahat po nasira, di ba? Nakita niyo po, yung mga nag-landslide, even sa Bicol, di naman ganun dati sa Bicol yan po yung climate change na tinatawag. Nung nag-training po ako sa LCAP sa Laguna, ganun pala ang nangyayari na sa mundo. Talagang hindi mo na masasabi na normal, hindi na siya talaga normal. Kasi nga po, yung mga nangyayari po ngayon ay sign ng na po yan, climate change, tapos po yung pagbabago ng mga nangyayari, katulad yan, mga kabundukan po natin, yung dagat, yung nature, yung mga puno, pinagpuputol, kaya yun, ganun po yung nangyayari. So, sige po, tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Actually po ay, parang tawag dito, sabi ko, Lord, kinulang ako sa araw kasi talaga sunod-sunod. Tapos pagdating ng Lunes, sabi ni Kuya Jan, may practice. Okay, practice. Pagdating ng Tuesday,
Anong oras kami natatapos? Anong oras tayo natatapos ang praktisan? Nag-uulan pa. Pagdating ng Martes, practice ulit. Tapos yun, nagluto ng mga bata, Tapos yung ikatlo, practice ulit. So, Wednesday, ngayon naman, mag-i-speak naman po. And this coming Sunday, we practice. Saturday, sulong. Naisip ko, sabi ko, Lord, paano yung ahit natin? Masyado ng, matagal yung, skip ba? Kasi di ba ilang Saturday na tayo hindi nakakapunta. So, pinaano na naman sa akin ni God yung sa Aida, sabi ko, paano ba? Kasi sulong 9, hindi ko naman kakanta kami doon. Hati ang manpower. Ibig sabihin, may mga kasama kaming mga kabataan sa sulong 9, kaya naisip ko na lang, and inano rin sa akin ni Lord na Friday na lang. Kaya tinanong ko rin po si Jasmine kung available ng Friday. Salamat naman sa Diyos kasi di rin siya makasama ng Sabado. Diba? So, yun. Tulungan mo na lang kami doon, Ate Jasmine, and together with the youth, at kung meron pa pong kapisanan, na sana kasi may tinuturuan din po akong mga nanay doon, baka sila po ay naghahanap na rin sa atin, ano ba nangyari pagkatapos ng graduation, ay hindi na po tayo nakita. So yun po yung ko. Anyway, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sapagkat ang CE department po ay talagang pinagpapala. Actually, tapos na po ang t-shirt na yun. Tapos na. Naandyan na. So, kulang na lang po tayo. I-deliver na lang. So, ang kulang na lang po is the balance. So, okay na. Yung mga t-shirt po, salamat sa Panginoon, sa mga sponsor. Salamat sa Diyos na pag tinitignan ko yung mga sponsor, alam niyo po kung magkano na, tanong niyo po kung magkano. Nasa 30 na pala, 30 plus. Umabot na ng 30. Magkano ba yun, Nay? Yung huli kong post. 34, 35, something ganon. 1,000. Yung sponsor. At alam niyo po, doon po sa mga sponsor na to, hindi lang naman po si department ang nakikinabang hindi lang po si department ang natutulungan. Actually, si Pastor magre-remit sa akin, bababayaran namin 2,000 sa NAM. Kasi nanghiram din po yung District 1 lang na kapag pahiram po ang CE department. Palakpakan niya natin ang Panginoon kasi ako po talaga na-amaze ako kasi hindi ako makapaniwala na even the lamp ng Montalban, napapahiram namin, even the church. Tapos po, yung mga gawain po sa sulong din, sabi ko nga kay Jack LB, kay Frenny, pinost ko sa kanya, ito yung mga praktisan. Kasi wala naman pong budget ng sulong 9 Kahit po tayo po ang host, hindi naman po binadgetan yan para po pagkain ng mga bata. Wala. Prayer fasting pala yun. And then prayer and fasting po tayo on the Saturday. Kaya po yung Saturday niyan parang sopas lang yung ating kakainin. So yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na patuloy na bumubuhos po ang blessing. Tapos po, chinat ko ulit yung aking kasamahan sa Taiwan na nasa Amerika. Very supportive. Ang sabi niya lang, Ate Myla, ipag-pray mo ako. Sabi ko, uy, ang presidente niyo dyan si Trump na. Sabi niya, oo nakakatakot na rito. Sabi niya, Ate Myla, nakakatakot na rito sa Amerika. So, hindi mo natin alam kung ano yung mangyayari po. Yan yung pinakamakapangyarihang bansa, ang Amerika. So, sige po, salamat po sa Diyos. Wala po ako talagang masasabi sa ginagawa po ng Panginoon sa buhay ko, even in my job, sa work ko. Talagang very supportive po yung aking bagong boss na ngayon po ay nasa Municipal Planning Development Office na po ako. Alam niyo po, laging ako yung pinapa-attend niya sa meeting, yung bumalik ulit yung confident ko sa aking sarili. And at the same time, yung pong kumpiyansa ba na na-appreciate yung ginagawa mo. Napakalaking bagay po. Kasi, yun nga po, di ba, na-share ko po sa inyo, I am devoted for, ang dami pong nagulat. Alam niyo po pa pala, nung nag-host ako sa MPDO, nagulat sila, di ba ICDO yun? Ba't nasa MPDO na? So sabi ko na sa boss ko, boss, privilege ka na makapag-MC, pero panigurado magtataka lahat ng taga-munisipyo na nasa MPDO na ako. Kasi, madalas po kasi, pag kumakanta po ako, inaano nila, taga-ICDO yan.
So yun, nagulat sila na MPTO na ako. So yun. And then, I thank God talaga sa mga, yung pong ginagawa ng Panginoon sa akin sa trabaho. And sabi din sa akin ng boss ko, Mamayla, lagi lang ako nakasupport sa'yo and yung mga training na gusto mo, ibibigay natin yan. Actually, si Pastor pa nga sumundo sa akin po nung, tawag dito sa Antipolo kasi yung isa pong driver, busy na eh. Pero hatid sundo po ako ng munisipyo. Nahatid pa po ako dito pa uwi. Yung minsan nakita ko ni nanay, Yun po ay sasakyan ng Viceway yun. Yung akin po sinasakyan. Kaya, I thank God for all the privilege po na yung Montero po na sinakyan ko. Sa Viceway po yun. Kaya salamat sa Panginoon sa trust at saka po yung pribilehiyo na makapag-share ng talent po sa munisipyo ng San Mateo. Nakapag-share din po tayo ng gospel po doon and ng version po. Ilagaan po tayo. So, I think, umano naman po sa puso po nila. Sige po, tayo pong lahat ay mag-aaral ng salita ng Panginoon dahil after po nito, sa patay naman, makikiramay po tayo kay Kapitana. Naka-schedule po tayo. Kami, ni Pastor, Ate Judith, sama ka, ha? Okay, so sige po tayo pong lahat ay tumayo dito po sa Mateo 22, verse 37 to 40. Hindi ko na po masyadong, alam niyo po, na lahat dito sa ating pong message, uunawain na lang natin and then application. Yun po yung pinaka-importante. Sige po, sa Matthew 22, verse 37 to 40. Yan, meron na po dito. Sige. Paki-flash na lang yan. Sabi po dito sa NIV, Jesus replied, Love the Lord your God. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Sa Tagalog po, sa Magandang Balita Biblia, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Sige po, tayo po yung mukha, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito sa panibagong pribileyo na makapag-share po muli ng iyong salita, bagaman napaka-iksi lamang ng araw at oras na i-prepara ito. Pero salamat po sa karunungan, sa wisdom, sa anointing, na patuloy niyo yung pinagkakaloob sa kalakasan po na aking katawan, lupang katawan, upang magampanan po ang lahat po ng ministeryo na nakaatang po sa akin. Salamat po, napakabuti niyo po sa aming po mga buhay, patawad po sa mga pagkukulang, patawad sa mga kasalanan na nagawa, ito man po isa sa isip, sa salita at sa gawa, Ama. Salamat po sa iyo po pinagkakatiwala, itago niyo po ako sa iyong likuran, ikaw makita sa akin po, hindi po ako, hindi po ang aking kahinaan, Panginoon. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay umupo. Sabi po dito, what is commitment? I-ano po muna natin, bigyan po muna natin ng mga meaning po ito para mas maunawaan po natin. The state or quality of being dedicated to a cause or activity, etc. So, ang commitment po pala ay isang dedikasyon o quality po ng iyong commitment sa isang bagay, sa isang ginagawa, the state or quality of being dedicated, sa isang activity. What is committed? Kanina sabi ko commitment, Pag sinabing committed, nandun po yung tinatawag na loyal and willing to give your time, and energy to something that you believe in. Yan po yung committed. Loyal, time, energy, at naniniwala ka sa lahat, sa iyong kakayanan. To serve, in Greek word, doyolio, tama ba? Doyolio? Meaning to serve as a slave. Yun pala yung serve. Meaning to serve as doyoleo. Doleo. Okay. Meaning to serve as a slave. Ano naman po yung ministry? In Greek word, diakoneo.
Parang dito yata kinuha ang mga diaconess, ano? Okay, diakoneo. So in Greek word, diakoneo, meaning to serve pa rin. Ano ba ibig sabihin ng to serve? Naglilingkod. Ano ho? Okay, so sabi ko po kanina bago po dun sa verse, ano po, meron po akong ibibigay na 3 commitments, ano po, na nakapasok po doon sa Mateo 22:37 to 40. Una po, 1, you need to commit yourself to the Lord. Ano po ibig sabihin nito? Kapag tinanggap mo at sinuko mo na ang iyong buhay sa Diyos, automatiko na ibinibigay mo na sa Kanya lahat-lahat sa iyong buhay. Ganun yun. Ito ay yung tamang gawin na isang mananampalataya. Ano po, yung tunay na mananampalataya. Dapat, kapag tinanggap mo raw, sinuko mo na yung buhay mo sa Diyos, automatic, ibinibigay mo na sa Kanya lahat-lahat sa iyong buhay. Okay? To commit your way to the Lord is to build your life upon the values of His kingdom. It is to bring your time, di ba? Katulad kanina, di ba? Sabi natin, loyalty, time, energy, di ba? Tama nga. To commit your way to the Lord is to build your life upon the values of His kingdom. Diba? It is to bring your time, talent, and treasure. Ano ba yung treasure? Sa Tagalog, ito yung mga tinatangkilik mo. Pwedeng kayamanan, ari-arian, everything na meron ka na nagpa-profit siya, it's a treasure. Into full alignment with His will and His purpose. Ito po yung kadalasang nangangailangan ng pagpapalaya sa kontrol niya at pagpapahintulot sa Diyos na manguna siya sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Po, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga pangarap. Po, sino ba may mga pangarap dito? Lahat naman po tayo may pangarap. Pangarap makatapos ng pag-aaral. Diba? Pangarap na magkaroon ng magandang trabaho. Pangarap na magkaroon ng magandang bahay, sasakyan, o ano pa man, cellphone, business, ano po. Yan po yung mga, layunin, hangarin, relasyon, desisyon, at pananaw sa buhay. Dapat po pala ipagkatiwala natin ito lahat sa Kanya. God commanded it, di ba? Sa nabasa po natin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Hindi naman sinabi na, love the Lord your God with all your heart lang. Hindi naman gano'n. Sinabi, love your God with all your heart, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Kasi tingnan niyo po, ina-analyze ko, sabi ko, pagka puso, paano yung kaluluwa? Paano yung mind mo? Baka mag-away, di ba? Iba yung mind mo, iba yung nasa sa isip mo, pero ang puso mo, di ba nga, kaya nga ang nangyayari, laging merong, ang tawag dito? Kaya nga, di ba, God is a jealous God. Ang nangyayari ngayon sa tao, dahil nga, love naman niya si Lord, pero love din niya yung trabaho niya, love niya yung mga bagay na malapit sa kanya, di ba? Yung comfort zone niya. Kaya ngayon, ang nangyayari, nagdudual. Ibig sabihin, nawawala na, out of focus. Ang sabi ng Panginoon love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kasi pag sa puso, minahal mo ang Diyos, kasama ng iyong kaluluwa, kasama ng iyong pag-iisip. Ibig sabihin, ang tanging nasa sa isip mo lang ay si God, wala nang iba. So, siya yung lagi mong priority, siya yung lagi mong uunahin, siya yung lagi mong nasa sa isip, no? Siya yung lagi mong parang uhaw na uhaw ka lagi sa Kanya. No po, yun. And this is the greatest and most important command. Yan. If you want to truly love the Lord, you have to commit yourself first to the Lord. Yung pala yung una. Kailangan ikaw muna sa sarili mo. Ikaw muna. Dapat i-commit mo muna yung sarili mo sa Panginoon. Tsaka susunod yung iba sa buhay mo. Okay? Ikaw muna. Diba? Tinanggap mo si God as your personal Savior and then commit yourself first to the Lord. Amen. Ikalawa po, commit yourself to the body of Christ, one another. Ano po yung una? You need to commit yourself to the Lord. Yung ikalawa po,
ay commit yourself to the body of Christ, one another. Ano po ibig sabihin nito? When you accept Christ as your Savior and walk with God, you become part of the body. Ano po? Ano po yung body? Ito yung kanyang iglesia. Tama po ba ako doon? Okay. So, kapag ang iglesia ay inilarawan bilang katawan ni Kristo, ang ibig sabihin sa kabuuan na ang iglesia ay kinatawan ni Kristo dito sa lupa, na ang Diyos ang ulo nito. Tama po ba? Sino ang katawan? Okay. Very good si Pastor. Mga tao, mga mananampalataya. Ano po? Kinatawan ni Kristo dito sa lupa na ang Diyos ang ulo natin at tayo yung mga katawan. Nangangahulugan ito na ang simbahan ay extension ng ministeryo ni Kristo na sinasagawa ang kanyang gawain sa pamagitan ng pagtupad sa dakilang komisyon. Ano mo ba ang Great Commission? Sa Mateo 28:18-20. Yan, basahin niyo na lang mo. That's our Great Commission. Ano yung Great Commission? Share, go ye and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan. Oh, very good si Pastor, kabisado. So, share the gospel. Diba? I-ano natin sa kanila. Ano ba yung ginagawa po natin katulad sa Aita, sa San Isidro? O isa na po yung halimbawa ng paggawa ng dakilang komisyon ng pagtupad na po natin sa gawain po ng na ang ulo ay si Kristo na tayo yung katawan. No? So, yun po yun. Para maliwanag po sa atin. So, ibig sabihin, napakahalaga pala ng ating mga misyon. Na po, that's the Great Commission. At yun po yung sinasabing, commit yourself to the body of Christ. To the body of Christ. Doon muna tayo, kasi may kama. Okay, kama. Ano ibig sabihin ng one another? Kaya nga, dapat nating mahalin ang ating iglesyang kinabibilangan. Ano po? Makita yung loyalty, concern, ano po? Pangangailangan po na ating iglesia. Lalo na po sa mga gawain ng iglesia, sapagkat ito po yung kabuuan ng iyong paglilingkod sa Diyos. Bukod dito, ano pa sinabi sa kanyang salita? And the second is like it, love your neighbor as yourself. Sabi nga po, it is very typical. It's very difficult to love people who are not to be lovable. If you do good to them, ano po? Sabi nga, mahirap talagang mahalin ang mga taong hindi kaibig-ibig. Pero need natin silang mahalin at patuloy na ipanalangin na po dahil yaon ang utos ni God sa atin. So kahit na hindi sila magpasalamat, okay lang. Kung sila'y natulungan mo, kahit na sila hindi nagbalik ng pagmamahal sa'yo, ayos lang. No? Yung pagmamahal na yung pinadama. Kahit na parang nakikita mo sa yung paningin na nila ay hindi tama o kaaya-aya sa kanila, ayos lang. Ano po? No problem. Tandaan po natin, at the end of the day, ano po, tanging ang Diyos lang din po naman ang nakakaalam na ating mga totoong ginagawa sa ating mga kapwa. Amen po ba? Sabi doon, focus on pleasing God, not people. Ano po? Ito lagi sa akin, inaano sa akin ng Panginoon. Focus to me, not on the people. Focus on pleasing God, not to people. The Bible says, our purpose is to please God, not people. He alone examine the motives of our hearts. Sa unang Thessalonica 2:4. Amen po ba? Alam niya yung mga motibo po natin sa ating po mga puso. Our purpose is to please God. Lagi po natin tandaan yan, not people. He alone examine the motives of our hearts. Yan po ay mababasa nyo sa unang Thessalonian chapter 2, verse 4. Yan. So, ano po yung una? Kung natatandaan po natin, first is, you need to commit yourself to the Lord. Ikalawa po,
Commit yourself to the body of Christ, one another. Ano po? So, kailangan nakikita yung love dito sa loob po ng body. Ano po? O sa kabuuan ng iglesia po na ito. Ano po? At saan mang iglesia, no? Dapat nakikita po yung totoong love and concern sa isa't isa. And syempre, yung ding love natin sa church. Ano po, dapat maramdaman din. Kasi doon po talaga binubuhos yung blessing eh. Kapag nakikita ni God na itong mga tao na to, no, ay talagang nagmamahal sa aking katawan, sa body. Kasi ba, ulo si God, di ba? Ang katawan, ano po? Tao. The church. Ano po? So, ibig sabihin, mahal. Mahal, lalong napapamahal si God, lalong binubuhos yung blessing. So, yun, commit yourself to the body of Christ, one another. Okay, so ikatlo po, yan. Sabi sa inyo, mabilis lang ako eh, kasi nga pupunta pa tayo ng patay. Sabi ko, hindi ko na nga masyadong papahabain yung aking explanation. Dahil lahat naman maliwanag na po dyan. Basta tandaan po natin, focus on pleasing God, not people. It doesn't matter. Kung hindi ka nila gusto, kung hindi ka nila love, doesn't matter. The Lord loves you. Number 3, commit yourself to the work of Christ. In 1 Corinthians 15:58, we are reminded to stand firm and immovable always, abounding in the work of the Lord. This is a call for a faithful service. No matter the circumstances, our commitment to God is demonstrated through our steadfast labor in His vineyard, knowing that our toil is not in vain. Madalas po natin naririnig ito. Your labor is not in vain. Di ba? Naririnig ko natin lagi yan. Tandaan po natin mga kapatid, dumaraan man tayo sa maraming iba't ibang matitinding pagsubok na nagle-level up, na minsan hindi mo mapakiwari. Katulad kanina, sabi ni Ate Susan, check naman siya sa ganito, check naman siya sa ganon. Pero bakit may mga pagkakataon pa rin na nakakaranas po tayo ng mga pagsubok? Ano po? Wala pong masama kung minsan ikaw ay minsan ay mag-post. Ano po muna. Pero ang huminto, yan ang ano po. Nawa hindi po maisa-isip yan at gawin sapagkat ang ating mga buhay po ay nakatalaga na o nakalaan na sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen? Amen. Christians may be free to retire. Nagre-retiro, katulad na ng Yoni. How many years na naging teacher? Di ba po? There is a retirement eh. Hindi man habang buhay, teacher ka eh. Even me. Kahit po ako'y nag-o-opisina sa munisipyo. Pag naisipan ko na mag-post, stop. There is a retirement in our job. But we never retire from growing in grace. We never retire from serving God. Pwede ka mag-post, di ba? Nakaranas po tayo ng ganyan, no? Minsan, parang napapagod ka na, pero hindi ka umistop. Nagpatuloy ka pa. Nag-post ka, pero you never stop. Ano po? We never retire from serving God and others. During this series of this message, we have learned this principle, na po, work is stewarding the talents and time that God has given us for the service of others for His glory. Ano po ibig sabihin nito? Yung ginagawa po natin, ano po, and even our mga talents, steward lang po tayo. Ano po? Ano ba sa Tagalog yung steward? Hindi po stewardess ha? Steward. Katiwala. Lahat ng meron ka. Kayamanan, talento, kalakasan, karunungan. Ano po, lahat po yan ay galing lahat sa Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. At itong mga talent na to, ay for His glory. Tanging sa Diyos lamang. Ano po. Wala nang ibang maitataas. Alam niyo po, natatawa nga ako pagka po nagagamit pong aking buhay sa munisipyo ng San Mateo. Lagi ko nababanggit ang Panginoon. Sabi ko nga sa kanila, hindi po galing sa akin yung talento, galing sa Panginoon. Diba? Kasi they are very, yan yung singer. Naku
kwento mga kay pastor kasi kada may makikita. Parang nakakatuwa lang kasi they appreciate yung talent na meron ka. Mula doon sa San Mateo Hymn, tapos ito na naman, magpapasko na naman. So, ang dami ko na kasi na-record dyan sa San Mateo. Halos lahat ng mga song yata na i-record ko. Hindi ko alam, kasi ilang years na rin po ako nag-work sa San Mateo. Pero sabi ko kay pastor, ang tagal ko nang nag-work, pero ngayon lang parang na ano yung talent ko dyan, di ba? Parang hindi ko naman na ilabas yung talent ko, hindi nagkataon lang. Pero ginusto ng Panginoon na ipagamit yung talent para maraming makakilala sa Kanya. And through that talent, nakakapag-share ako ng gospel. Ang kinanta ko po nung huli, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Tapos pataas ng pataas. Ano po yan yun yung closing prayer. So pag closing prayer po kasi puro song yung aking ginagawa. Hindi po ako nagpipreach. Pero through that song, ay sabi nila, parang kinikilabutan daw sila. I praise God kasi through that song ay nakakapag-ano pala ako ng mga soul, ng mga kaluluwa. So ano ibig sabihin dito? Sample lang po yun. Work is stewarding the talents. Katiwala ka lang. Kaya hindi ka pwedeng magmalaki. Dahil pwede yung kunin ni Lord. Amen? So, for His glory, not glory to me. Amen? So, pag ganon, yung mga head, uy, mamaya na. Natatawa ko, sabi ko, sa Panginoon po ang papuri, hindi po sa akin. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanila. So, but our life, time, and treasure should give to our Master who is the main source of everything we have in this life. Remember that it's our privilege to labor as unto the Lord, our Master, and our Boss. Kaya nga po, salamat sa Panginoon dahil sa ganitong pagkakataon, habang may lakas tayo, sabi ko, Lord, hanggang kaya ko pang umawit. No? I am 48 years old now. Pero sabi ko, parang antinis pa rin ang boses ko. Kasi dati po, ang boses ko talaga mas mataas pa. Kasi nakakanta ko pa yung My Way kay Frank Sinatra. Pero ngayon, sabi ko, parang pag tumatanda ka, nag-iiba rin yung ano ng boses mo. Tama ba? No po, parang bumababa. Pero salamat sa Panginoon kasi yung talent na to ay nagagamit ko para sa kapurihan po ng Panginoon. So it's our privilege at yung aming pong every Sunday na practice po sa, ano ba to? Sa Bulacan, no? Pastor, ay sa Samba Summit naman yon. So, salamat sa Panginoon dahil napili din kami na umawit ang NCR District 1 na kumanta sa Samba Summit. Alam niyo po ba kung ano yon? Special number po ang District 1. At nakakatuwa kasi ang daming may talent. Kasama sila Jerome, tsaka sila Kuya Arman, yan sila Pastor, at yung mga mga talents po ng time yung. And on December 7 naman, magkakaroon po kami ng yung joint fellowship ng mga nag-record po ng yung kinanta namin na awit ng bayan. At saka yung mga nagturo ng sayaw. Ginaw na namin to kahit walang budget ang NCR lang, pero God will provide. Nagawa ko na rin yung certificate, thank you Lord. Kasi talagang kailangan natin magpasalamat sa mga ganitong tao kasi nag-e-effort sila. Actually si Pastor, hindi na kami masyadong nahihirapan kasi sila talaga yung push ng push. Imagine niyo po buong ilang church po ang NCR 1 para pagsamahin lahat ng mga singer at lahat ng mga dancer. Tama ba? Okay. So napakahirap. Pero itong mga tao na to karapat-dapat na i-appreciate. Kaya ginawa ko ng certificate at salamat sa Diyos at matutupad na yung aming prayer ni Sister Annalyn at magdadala pa nga daw siya ng baka kasi nagtitinda yun ng baka dyan sa Marikina. So magluluto kami ng pagkain and libre na yung aming kasi resort siya So social, dyan sa Provident Resort. So kay Kuya Maika. Akala nga namin po kami parang contribution, pero hindi na. So sa food na lang. Thank you Lord.
So, yun po. Kaya salamat sa Panginoon. Talagang dapat nating pagpasalamat kapag malakas pa tayo. Gumawa lang po tayo para sa Panginoon. Pwede ka mag-post kung minsan ay napapagod, minsan ay dumarating tayo sa pagkakataon na nagsasabay-sabay yung mga pagsubok. Mag-post, meditate, but do not stop. Magpatuloy po tayo. It's our privilege to labor as unto the Lord, our Master, and our Boss. Amen. Sige po tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa patuloy na pagpapaalala niyo po na napakahalaga ng commitment bilang kami po na totoong tumanggap sa iyo, totoong nanampalataya sa iyo, totoong pinagkatiwala ang aming buhay. Sa commitment, Panginoon, ang aming buhay unang-una dapat i-commit sa iyo. Pangalawa, susunod na yung mga talent, yung mga aming pong tinatangkilik, yung mga bagay na meron po kami, kaya hindi po nagiging mahirap yung pagbibigay, pagkakaloob, no? Kasi nga, lahat yun talagang isinusuko namin sa iyo. Kasi alam namin na ito, kami ay steward lang, kami ay yung pinagkatiwalaan lang. Pero talagang sa iyo ito, Ama. No po, maraming salamat. And even, Lord, sa aming mga kapwa, no po, kung ikaw, Panginoon, na nagmahal sa amin, hindi man kami karapat-dapat, kami ay mga makasalanan, inibig niyo pa rin po kami. Salamat po. Kaya dapat kami rin, kahit hindi ka ibig-ibig yung aming kapwa, ay talagang ibigin pa rin namin, no matter what. Because ikaw, Panginoon, yung dapat na napiplis at hindi po ang tao. Salamat, Ama, sa palagian mong pagre-remind, sa palagian mong pagbibigay sa amin ng kapakumbabaan, Panginoon, sa lahat ng aming pong nararanasan sa buhay, sa aming mga pagsubok na nararanasan, basta ang nakikita mo, Panginoon, yung puso po namin na nagpapatuloy, kahit nagpo-post, kahit nag-i-stop, but then you have to rise up again, to tatayo again, no? Tatayo kami, kahit nadapa kami, tatayo kami at kami ay magpapatuloy. Salamat po sa iyong mga salita. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagluwalhati, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless you. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. Para naman po sa ating tithes and offering, tinatawagan ko po ang ating usher, Brother Ray Acosta. Dalangin natin ang Panginoon. Panginoon, harito namin mga handog. Naway Panginoon, magamit namin ito sa pagpalago ng iyong mga salita dito sa lugar na ito ng lugar na ito. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang nagbigay, ganoon din Panginoon sa mga nilang pagbigay. At ano man Panginoon ang kanilang pinagkakakitaan ay pagpalain mo ang iyong Panginoon ay kanilang mga sa negosyo o kaya sa kanilang mga trabaho. Ano man Panginoon ang mga isa na kanilang binigay, kami po ay nagpapasalamat. Ito po ay magamit sa mga gawain dito. Ito ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Para naman po sa ating closing song, muli po tayo magsitayo. Awitin po natin ang In Christ alone. Every victory
my source of hope. In Christ alone, in Christ alone. Panginoon, maraming salamat sa iyong pong salita na nagre-remind po sa amin kung gaano kahalaga yung commitment po namin, Panginoon, na ito po, Lord, ay ginagawa po namin, Panginoon, para po sa ikapurihan, hindi para sa ibang tao, sa sino mang tao. Ang lahat ng aming paglilingkod, Panginoon, ay hindi po nawawala ng kabuluhan, sapagkat kung ito po ay aming ginagawa, para po, Lord, gawin ang naisin mo po, gawin ang mga plano mo po, yung Lord, mga plano na inihanda mo na po sa amin. Lord, ikaw yung napapapurihan, nalululahati. Sapagkat ang nais mo po ang aming mga buhay ay magamit po ayon po sa iyong mga layunin. Lord, sa gabi pong ito, patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Pagpalain mo po ang mga kapatiran, ang kanilang pananampalataya. Panginoon, tulungan mo po silang lumago. Dalangin ko na huwag nilang kalimutan, Panginoon, ang kanilang pong relasyon po sa iyo. Huwag nilang papabayaan, huwag nilang hahayaan. Hindi, Panginoon, magkaroon po sila ng time po sa iyo. Sa iyo pong mga gawain, sa Sunday worship, midweek service, magkaroon sila ng time sa pananalangin, magkaroon ng time sa pagka-devotion, magkaroon ng time sa pagtalo sa lahat ng gawain. Sapagkat ito ay napakahalaga. Kailangan po namin lumago, kailangan po namin mag-quit, kailangan po namin lumalim upang naisin mo po, Panginoon, patuloy na mahayag, Lord, sa aming buhay. The more na kami ay lumalapit po sa iyo, the more na kami ay naglilingkod po sa iyo, mas lalo pong tumitingkad, Lord, yung pagkatawag mo po sa amin. Mas lalo po kaming sumisigla. Mas lalo po kaming lumalakas at nagiging kagamit-gamit po sa iyong dakilang harapan. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ang dalangin ko po, Panginoon, ang iyong patuloy na pagsama, ang iyong paglalayo sa loob pong uri ng kapahamakan, karamdaman, ang iyong abundant blessing ay patuloy na iparanas mo po sa iyong mga anak. Sa gabi pong ito, sa pagtataas ko po na aming kamay, paranas mo po sa amin ang iyong pumayamang musbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus at ang patuloy niyong pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisan ng diwang banalang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His patience upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His patience upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless you po. Tayo po ay magkamayan at magbatian. Maraming salamat po. Awitin po natin ang salamat sa Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.